Hi mga saswang! Welcome back to my YouTube channel. So, ayun today, nandito kami sa rooftop. And actually, favorite spot talaga namin to or favorite part namin dito sa bahay aside doon sa aming kwarto. Kasi kapag nandito kami sa rooftop, i-feel namin yung life. Alam mo yun, kasi lagi lang kami nasa kwarto, nakakulong. Yun at yun pa rin yung mga nakikita namin. Tsaka hindi siya maganda. So, ngayon, ayan, na kapag nandito kami is mas nafe-feel namin na ang sarap-sarap mabuhay. Yung gano'n. Kasi ang dami namin nakikita. Ayan, naamoy namin Puro yung green. green, yung mga puno, simoy ng hangin, mga ibon, and yung mga naglalaro dito sa court kasi malapit lang kami sa court. Totoo. Aside yan sa guys, sa pagka nagwo-walking kami, so ito talaga yung pinupuntahan namin, especially pag magsa-sunset. Diba? Yung palubog yung ang ganda-ganda niya mga sis. So we decided din mga sis na dito muna tumambay-tambay, muni-muni. So parang one of these days, ayan, ipaplan din namin na i-renovate. Oo. Renovate? Hindi, itong part lang kasi gusto namin para kapag 'di ba, madalas kaming tumambay dito comfortable kami. Ngayon kasi tignan niyo, matagal na rin kasi 'to. So kinakalawang na din siya, nawala na rin yung umbrella nito kasi nga ang lakas ng hangin dito sa taas. So, Saka yun, ganda. parang nafe-feel mo yung yung slow days pag nandito. Actually, yun yung natutunan namin ni Mo these past few days or few months na na hospital si Mo, nagkaroon ng mga challenges sa buhay. So sabi namin, oo nga, no, parang ang sarap din mag-pause. Alam mo yun pa, minsan-minsan. Kasi talagang kami kung kumayod is todong-todo talaga. Alam mo yung kayod kalabaw talaga na parang walang bukas, ganyan. Focus talaga. Mm-mm. Grind kong grind. Ganun Totoo. talaga. So, and actually ngayon din dapat kami. Pupunta kami sa bahay, mag-update kami. Kaso nga lang, baka ma-disappoint na naman kami. And stress na naman. Gawa nga na wala din kaming maibigay sa inyo. Kahit na sobrang tagal na nating hindi nakakapag-update. So, gustuin man namin araw-arawin or kaya kahit sabihin mong day, Once a week. once a week siguro. Siguro once a week kasi doon may makikita talaga. Anyway, mga seswang, since ayan, nung na-diagnose tayo ng CKD, stage 3A, ayan, maraming mga nagtanong sa inyo, maraming mga, until now, nag-send ng mga messages, and maraming salamat, and marami ding mga nagtatanong kung ano-ano daw yung mga symptoms ko nung time na yon. Ngayon, mga seswang, isasagutin natin yan, di ba? Para kahit papano makakuha kayo ng mga idea, mga knowledge, and para mas maano na rin, kumbaga mas ma-educate namin kayo. Pero again guys, depende sa mga cases talaga. So, sabi nga namin pag sinasagot namin yun is, depende pa rin sa case nyo. So, you better go to the hospital, magpa-check up para at least alam kung ano yung dapat na mga test na gagawin. Kasi iba't ibang scenario or situation na hindi parehas kay mo, na iba sa kanila. So, iba-ibang katawan, iba-ibang scenario or situation yung mangyayari. Kaya, better na magpa-check up talaga. Oo. So ngayon isasagutin natin yan pero nasagot na niya. Para isahan na lang mga sis. So ito na rin yun. Dito na natin itatake lang lahat. So mag-start na tayo. Sige. So, ito guys is nakuha ko lang sa TikTok kasi ang dami rin mga questions doon and hindi namin masagot talaga isa-isa. What is the sign you experience first? Yan siguro yung travel namin. Nung December kasi nga 'di ba sunod-sunod din yung travel namin. So napansin din namin na yun nga parang hingal, grabe din yung hingal ko. Hingal. Number one, yung hingal. Hindi normal yung hingal ko sa normal na naglalakad lang or ginagawa. Basta yung simpleng lakad lang grabe na yung hingal ko. And then yung sa urine, ayan kapag si CR napapansin ko na mabula siya. Hindi siya yung normal na Parang bula red horse, lang. yung Oo. foam. Ma-foamy siya, yung tipong para kang ayun, yung red horse na parang tinatapon, 'di ba mabula yun. Tsaka iba yung amoy. Iba rin yung amoy niya, pero yung color niya normal. Ganun yung color niya, pero yun nga siguro na hindi ko masasabing normal is yung bula.
Kasi hindi siya yung typical na ihi ko before. Oo. Alam ko yung ihi ko before. Siyempre, araw-araw naman tayo may ihi. Mapapansin din natin yan. Di ba? Mapapansin ko, mabula yung ihi ko. Tapos siguro, ano lang to, yung toilet, baka may ano lang, may sabon or kaya may ano, may detergent or kaya baka ganun. Pressure. Oo, tapos ibang CR yon na CR-an ko hanggang sa CR na sa hotel, CR na dito sa bahay. Iisa lang yung bula niya. Mabula talaga siya. So, next naman nun is yung madalas din ang pagsakit ng lower back Lower back. dito sa bandang right ko. So, kapag naglalakad kami, nagsasabi ko, wait lang, ano muna tayo, pahinga muna tayo kasi nafe-feel ko na siya na parang ngalay, alam mo yon. Gaganon ako, para akong, ano, alam mo yung naglaban ng nakaganon. Oo. Ganun yung sakit niya. Pero hindi yung kirot ha. Nafe-feel ko lang na ngalay siya. Pero hindi siya yung kirot na, yung ganun, yung mapapapihit ka talaga. Hindi ganon. Ngalay lang siya. Ganun yung, ano ko, naramdaman na simptomas. Oo. Actually, nung nasa Japan kami, nung sumakit yung likod niya, di ba nag-ano pa nga tayo doon? Yung parang ginanyan pa namin. Kasi, chinek ko, hala, pag lower back kidney, sabi kong ganon. So, nasa Japan kami, sabi ko, sige nga, i-check nga natin, ganonin natin. Oo, tataktakin. Gaganon Oo. eh. Ilalapat yung left hand doon sa mismong Part ng kidney. Oo, part ng kidney or lower back. Tapos pupukpukin mo siya ng ganyan. Kasi ang sabi daw, pagka masakit, once na ginanon mo, may something daw. Eh, wala naman, di ba? Oo, wala. Lakasan mo. Wala, hindi siya masakit. And isa pa sa naramdaman ko or pwedeng masabi ko na simptomas yung pagod. Yung parang ang bilis ko mapagod. Yung basta parang wala naman ako masyadong ginawa. Feel ko ang dami kong ginawa. Yung parang zero energy ka. Oo. Parang ganun. So yun din, di ko alam kung Actually, yun napapansin din yung napapansin ko kay Mo. Kasi, syempre, di ba, sumasakay siya sa gilid lang. Parang Disney princess talaga siya doon. Sabi ko, wala naman tayong masyadong ginawa. I mean, hindi naman tayo yung strenuous talaga na activity yung ginawa natin. Pero parang nafe-feel ko pag nasasakyan siya, pagod na pagod. Alam mo yun? Oo. Parang ano talaga ako, low bat talaga ako. And hindi lang kahit hindi nasasakyan. Diba? Kahit nasaan man tayo, parang lakad lang tayo ng ilang very light. Sobrang pagod na pagod ka. Pagod na pagod ako. So, yun na nga. Yun. So, basically, yun yung mga symptoms na ano niya, sa ihi, sa urine, ngalay, sa likod, ano pa yun? Pagod, madaling mapagod, at saka madalas mapagod. So, yun yung mga symptoms na ano ni Mo, na feel niya. Nung time na yon. Kaya, yun, nag-decide na kami na magpa-overall check-up para mas makita kung ano yung mga sakit-sakit natin. Ganun. Totoo. Pero, hindi siya yung yung malalang talaga, simptomas, yung as in, yung nangihina na ako, yung masakit yung ganito na sobra. Walang ganon. I mean, nakita ko lang yung mga changes. Like yun, yung sa urine nga, yung mabula, tapos yung ngalay lang dito, tapos yung mabilis mapagod. Ganun lang yung mga naramdaman ko. Pero hindi siya yung malala na yung simptomas sa akin, yung tipong nangihinaan ako. Wala namang ganun. And, Kahit ako noon nung nasa Japan kami, tinitignan ko rin yung ihi ko. Nagtitingin na kami ng nung ihi. Hala, mabula din yung ihi mo. So, that time, kinakabahan din ako kasi talaga, yun yung signal ko pero hindi naman dapat ha. I-check nyo rin guys kasi may difference din kung gaano ka foam or hindi kasi baka minsan sa pressure lang ng pag-ihi lalo sa mga lalaki kasi nga nakatayo, 'di ba? So yung pressure ng pag ng tubig or ng ihi malakas kaya nagkukos ng bula-bula. Pero pag once na yung alam mo yung bula na parang foam, yung ang tagal niya kahit finlash mo matagal hindi pa rin natatanggal yung foam. Yun. So, mas mabuti talagang magpa-check na. Diba? Kasi iba yung bula ng ihi niya sa bula ng ihi ko. Yung kanya yung normal, yung akin yung hindi. Pero may ganun din instances. Napansin ko siguro parang stress ako nun. Kaya nagkakaganon din siguro. So, ayan. Nagpaano naman kami. Wala naman, okay naman yung kidney niya. Yung akin lang talaga yung may tama. Next na tayo. Anong stage po? Kasi si KD stage 5 medyo alanganin na. So, eto actually, medyo in denial pa kami sa staging talaga. Hindi pa namin talaga siya, hindi pa rin nagsisink in sa amin na ganong kabilis. Pero nga,
Dahil ayaw din namin ng tinanong lang namin yung doktor kasi hindi siya nag-stage daw kasi ayaw daw niya na yon yung nangyayari sa amin, yung stress yung pasyente, ma-depress, kaya as much as possible, hindi talaga siya nagbibigay. So, kami, gusto namin malaman kung ano yung stage or ano yung lagay na mismo ng kidney ko para aware kami. Tapos, yun nga, sinabi niya na stage 3A. Ayun, nagulat kami kasi, 3A, ang bilis. Oh, Parang kasi wala pa kaming nakikitang nag-follow up, check up lang. Ay, nag-ano lang naman kami, executive. Pero, bakit ang bilis naman ng staging 3A agad? Yun guys, para at least meron din kayong information. Sa kasi sa CKD, may iba't ibang stage talaga yan kung gaano ka grabe, kasira na yung kidney mo, ganon. So may stage 1, 2, 3A, 3B, 4A, 4B. I don't know kung may 4A, 4B or 4 agad at saka 5. So yun yung pinaka 5 is yun yung parang end stage na kailangan mo na mag-emergency dialysis. So ayun, para at least may rin kayo, may idea kayo guys. And nag-base lang yung doctor niya sa 3A based doon sa lab works na lumabas. Kasi chinecheck yung creatinine, yan number 1 creatinine guys. And then number 2 is yung EGRF. EGRF or EGFR. Something ganun. Kasi yung EGFR or EGRF, yun yung parang percentage na nagfa-function yung kidney. Kung ilang percent, ganun. So, ayun, minatch niya, ayun nga, stage 3A. Kasi ang kanyang creatinine, guys, nung una kami nagpa-executive is nasa around 160? Mga ganun. 160. Tapos, yung yung EGRF or EGFR, naglalaro siya ng 48 to 58, ganyan. Kasi hindi consistent eh. Nung una kasi guys, ang pinaka-EGRF niya is nasa around 49. Ganyan. So 49, 48, 49. Tapos nung na-confine siya, nag-stable, naging 58. So yun nga, mumepekto yung gamot na pinapainom sa kanya. So kumbaga parang mas nag-i-improve. Kasi 'di ba from 48, from 48 naging 58 ka eh. Yung last na lab. Kailangan ba mataas yun? Hindi, pag pababa ng pababa, yun yung ibig sabihin na bumababa na yung ng kidney mo. Yung, kumbaga, kung nagwo-work. Pero kung pataas siya, ibig sabihin, nag-filter ng maayos yung kidney mo. Kasi kidney is one of the most important guys na talagang vital na organ sa part natin. Kasi siya ang sumasala sa lahat ng mga toxic, ganyan. So, siya nag-improve. At least, we are so thankful na nag-i-improve kahit papaano yung EGRF niya. Kaya, kayo guys, kung gusto niyo i-check din, EGRF and then creatinine. Di ba mo? Correct. Magpa-check din kayo para aware kayo sa health status nyo. Kasi, yun din yung madalas din namin sabihin. Kaya, nagpa-overall check kami. Tapos, yun nga, unexpected and hindi talaga as in ang bilis ng mga pangyayari. Hanggang sa, yun na nga, naanuan tayo ng CKD, 3A, tapos yun na, nagpaano na tayo. Doon na, nag-start. Ginamot na namin, ginawa na namin yung mga sinabi ng doktor, pinagawa na yung mga test na kakailanganin, yung mga kidney biopsy, kahit na medyo alanganin. I mean, hindi namin gusto pa actually. I mean, hindi pa kami decided na magpa-kidney biopsy kasi maraming mga nagsasabi na wag kami pa-kidney biopsy, ganyan-ganyan. And syempre, mas nakinig kami sa doktor namin kasi siya yung mas nakakaalam sa mga nangyayari sa amin. And based din naman sa mga pinagawa niyang mga lab tests. True. So, yun naman, ang kailangan lang naman daw kukuha lang ng sample, specimen sa kidney ko para mas mapag-aralan nila kung ano yung nangyayari sa kidney ko. So, yun nga, masakit siya, pero kaya naman. Oo. Okay na siya. Ngayon, right now is na siya ng mga activity na dati hindi niya nagagawa. Ngayon, Correct. okay na. Okay na siya. Wala nang masakit
nakakapaglalakad na ng maayos, nakakapagtalon na. As in, parang masasabi ko sa katawan ko, normal na ako. Parang ganun siya. Wala na akong na-feel na anything. Yun nga lang, sa loob-loob natin, hindi natin matatakasan or matatakbuhan na yung problem natin sa kidney. Pero ano pa rin naman ako, under pa rin ako ano pa din ako ng mga meds. Tuloy-tuloy pa din and sa mga healthy foods, lifestyle, madalas na din kaming walking or hindi man kami makalabas, may treadmill siyang binili sa TikTok, ayan, para in case, 'di ba, hindi kami makalabas pwede kaming makapag-walk or makapag-run sa loob lang ng bahay. Correct. So, ayun, talagang change lifestyle. And kayo din, you better check guys. Hanggat maaga. Kung wala man kayo nararamdaman, mas okay pa rin at least magpa-check up, 'di ba? Para once in a while na monitor yung yung pinaka health status talaga, 'di ba? So next tayo, anong cause po ng CKD? Ang cause ng CKD, actually maraming bagay yan. Pero kasi ako nung mga kabataan ko, ayan, kung maaalala ko, mahilig talaga akong mag-inom. Ayan, malakas ako mag-inom. Ayan, nung mga kabataan ko, alam yan ng mga kaibigan ko before. Ayan, ng mga mother, kasi kainuman ko mga mother Kasi may anak yung mga ko kasi friend ko sa Kaingin, mga mother. So, ayan, mahilig kami mag-inom. Yung as in, aantayin namin maggabi. Kasi parang special yung gabi sa amin. Tapos aabutin ng umaga na. Aabutin ng umaga, mga ganyan. Lalo kapag may mga occasion, fiesta, New Year, mga ganyan-ganyan, Pasko, ayun, kahit mga normal days lang, ayan, pag mga ganitong araw yan, may araw pa, nasa bahay pa kami yan, nag-chat na kami paggabi na kasi, so ayan, tayo, inom tayo, ganyan-ganyan, sino-sino mga kasama, sila Jessa pa din, sila Keme pa rin, okay, saan tayo, dito tayo kay Keme, go, maglilinis lang ng bahay, magsasaing, ligo, kain, tapos yun, gabi, inom na, nakaset na kami para masaya kami na nagkikita-kita kami at merong alak sa lamesa. And then, mahilig din ako sa instant food. Especially yung jampong. Kung alam niyo yung jampong, nung nag-aaral naman ako, yung nag-aaral naman ako, yung nasa styro cup siya, tuwing, piso. Tuwing uuwi, talaga ako, iiwan ako ng 6 pesos kasi yun yung kakainin ko kapag labasan na sa ilalim ng tulay. Pipila talaga ako tapos papaano ko ng mas dagdagan pa ng seasoning, dagdagan pa ng anghang, chili powder. As in parang naging routine ko siya everyday. As in mahilig ako sa mga instant food, mahilig ako sa mga noodles. Yan napansin ko sa kanya. Kaya nga sinabi ko sa inyo, 'di ba, na mahilig ako sa mga sabaw na mainit, kahit na yung kakaahon lang yan, yung usok-usok pa, yung mapaso-paso ako, yan yung mga gusto ko. Kasi siguro gawa nga ng binabudget ko lang yung baon ko, nagtitipid ako kasi noodles ulam na pero yun nga lang, walang kanin nun. So as in papak lang siya. Yung may init na tubig, tapos may mga durog-durog na noodles. Yun yung araw-araw kong kinakain pa uwi. Kaya kapag uuwi na or kaya nasa bahay na ako, wala na akong ganang kumain. Kasi nga, nakakain na ako, busog na. So gagala na lang ako niyan. So mahilig din sa mga basta yung mga recent lang kasi 'di ba before ayun ganun. Siguro itong mga recent lang din guys, itong mga syempre kahit papaano nabibili na kung ano. Yun nga ang masama din guys na hindi porket na kaya mong bilhin yung mga ganito, yung mga pagkain, igugo mo na ng igugo kasi nga lahat nga ng mga masasarap yan nabanggit ni mo na hindi rin maganda. 'Di ba? So ayun, to be honest and sobra din inabuso namin sa pagkain siguro. And siguro na rin sa environment namin sa work, ganyan. Stress. And then kung uuwi kami gabi Puyat na, din. ganyan, puyat. Kaya madalas kung ano yung convenient na bibilhin, like mga Pagkain. fast food, so name it like Jollibee, McDonald's, ganyan, basta lahat ng mga fast food, Chowking. So, yun ang naging sandalan namin for in times na kami talagang
wala kaming time para kumain talaga ng maayos. So, or magluto. Ganun. More Hindi on kami drive-thru. true, hindi kami mahilig guys sa soft drinks Hindi Kape kami siguro. mahilig sa soft drinks. And nag-stop na din kami ng inom. Oo. Nag-stop na rin kami ng inom talaga. So yun nga lang, nahilig din kami talaga sa mga mabibilis na pagkain. Yung Oo. instant lang. Coffee din. Before, parang, syempre may coffee shop, may coffee mo, bisitahin nyo na yun, guys. Oo, pero tayo hindi naman tayo yung araw-araw at saka nasasabi naman natin yun na hindi na tayo masyado nagkakape. Oo. 'Di ba? So more on na lang mga milky ganun. Oo. At saka siguro, takaw sa karne. One Ayun. factor siguro, yun kasi tinanong ko rin yung nephro niya, ano po ba yung mga nagiging factor? Too much protein, alam mo yun, karne, red meat. Oo, kasi mahilig kami nga yun nga kapag nandito kami naman sa bahay, hindi na kami nagluluto niyan, mag-order lang kami ng giligans. It's either sinigang, nilaga, tapos yun nga, bago kami magpa-overall, galing kami sa travel. So, madalas nang kinakain namin, nagsasamgyup kami sa ibang bansa, Japan, Korea, sa Jeju, yan yung mga namin, mga lagi namin kinakain doon din talaga. Mga nagsasamgyup kami doon. Tapos True. yung mga skiwers, 'di ba? Oo. Kung napanood niyo yung vlog Ihaw, namin. ganyan, ihaw, mga Mm-mm. ganyan. So, it's more of, talaga, mga red meat, plus mo na yung stress, kasi hindi naman kami masyadong ma-soft drinks Hmm. Kape, some sort, pero hindi naman ganun talaga. And, ayun, yung mga lifestyle before, ni mo. Correct, oo. Basta maraming factors siya and yun nga, hanggang sa nag-decide na kami magpa-check. And then, ayun, nakita na namin na grabe yung namin, patay gutom namin. Ayun, nakita tuloy na nagkaroon talaga tayo ng sa kidney. And thankful and grateful na nai-push namin yung overall check-up dahil doon nalaman namin ng mas maaga and na-aware tayo and ngayon naman siya ng mga doktor. Tsaka thankful kami sa mga doctors kasi grabe yung care sa kanya, kay mo, and kahit sa akin, ganyan. Sabi niya, mabuti na catch natin ng mas early, yung iba nga, too late, talaga nag-emergency dialysis na talaga. And ayun, grabe din yung ng Makati Med. So, not sponsored, pero Yung service talaga and yung care nila sa mga pasyente nandun. Hindi lang sa amin kasi nakikita din namin yung mga mga nauna pa sa amin, nakikita namin yung mga nila, service nila. So, ayun, thankful and grateful. So, maraming salamat sa lahat ng mga doctors and nurses. So, ayun, gusto ko lang din i-take itong opportunity na to na pasalamatan lahat ng mga doctor and nurses, ng mga nag-assist sa amin and sa lahat ng mga nagtatrabaho sa Makati Med. Ayun, thank you. Maraming salamat po sa service ninyo and sana marami pa kayong mga matulungan na may mga sakit at mapagaling. And ayun, maraming salamat. yes. Next, ano po ba findings nyo? Get well soon po and praying for your healing. So, ayun nga mga seswang, CKD, stage 3A, stable, and meron pang isa, yung TMA or yung thrombotic microangiopathy. Parang pambakla naman yung yung pangalan. So, hindi kami masyado familiar doon. And meron pa yung sa pulmo yun naman is na-roll out na rin naman siya. Na-roll out naman guys yung sa pulmon niya kasi yun nga, may isa nga lang, right lang niya, hindi masyadong nag-develop pero nothing to worry naman yun. And sa may thyroid naman niya, okay naman din kasi nagpa-ultrasound kami sa may thyroid niya. Actually, same kami ni mo. Nagpa-ultrasound din ako ng thyroid kasi mataas yung TSH ko. Kaya pina-ultrasound ako ng doktor din. So far na-roll out naman yun lahat. And sa kidney lang talaga yung pinaka-focus ngayon na ginagamot kay mo. Correct. So ayan, next natin is both kidneys ba damaged? Kasi 'di ba yung iba nagbebenta pa ng kidney kasi you can still live normal and healthy with only one kidney. Get well soon. Yung kami, kausap namin yung doctor nung last time, sabi naman niya, regardless daw kung right or left, ayan, basta ang kinuhaan kasi na part yung right
right kidney, and ayan, doon naman lalabas din yun sa result, and yun lang din yung inaantay namin kasi until now wala pa rin talaga siya. So basta yung mga kidney biopsy daw talaga, yung result talagang matagal daw yung result. Kaya hanggang ngayon nag-aantay pa rin kami and hoping and praying pa rin na maganda yung Kalabas. kalabasan ng kidney biopsy result. Oo. Pero ayun nga, so far, ang initial findings, hindi siya cancerous. And yun pa lang, sobrang pinagpapasalamat namin. And yung kayo mo kasi napaka-rare daw yung yung case niya, like yung TMA. So pinagtataka ng doktor niya na TMA ka, pero ang ang creatinine mo pababa. Kumbaga kasi hindi daw kasi normal yung sa TMA na pababa. Usually daw progressive. Kumbaga pataas ang pataas yung yung creatinine. Pero kayo mo kasi pababa siya and hindi siya high blood, hindi rin siya diabetic. So Walang hypertension. So oo nga kasi actually ako chine-check ko everyday yung BP niya. Naglalaro lang sa minsan nga 93, ganyan. Alam mo hindi nagwa 100 talaga madalas. Madalang mag 100 like 103, 107 over 70, mga ganyan. Pero madalang, sobrang dalang yung 100. Kaya pinagtataka ng doktor na bakit anong tawag dito, bakit ganun yung yung case niya na may TMA siya pero hindi naman progressive yung creatinine. Hindi rin siya high blood, hindi rin siya so Diabetic din. totoo. So ayun, kaya sobrang pinagpipray na lang namin na syempre hindi lang pray, kundi sabayan din talaga ng diet, Healthy lifestyle, exercise. Yes po, nag-exercise naman po kami, hindi lang sa food. Talaga yung binago namin. As in, total change talaga. Diba? Correct. At saka mas marami na yung namin, yung rest namin. Kasi before talaga, mga gantong oras, nasa labas pa kami yan. Uwi talaga namin yung mga 2:00 ng Totoo. umaga. So, ngayon, mas binibigyan namin or mas binibigyan namin ng pahinga yung katawan namin. Yan. Correct. Pero, syempre, hindi lang basta higa ng higa kasi nag-aano din kami. Nagpapapawis din. Totoo. Exercise. Correct. And less stress din talaga. Iniiwasan namin yung yung stress talaga na tumama sa amin kasi hindi madali, lalo yung pagka dinadamdam mo yung sakit, binibaby mo. So ayun, kaya gumagawa rin kami ng mga activities kahit nasa bahay lang. May mag-jogging, pumupunta kami minsan sa store pagka lang, yung alam mo yung may spare time talaga. Ganon. Think yun lang naman, and ayun, ang dami ring mga nagme-message sa amin regarding sa herbal kung daw inom daw ako ng ganun kasi yun daw yung mga nagpagaling sa kanila. Actually, hindi naman kami close sa mga ganung suggestion. Ayan, gusto lang namin na ipaalam din sa doktor namin kung pwede kaming uminom nun kasi syempre mas maano pa rin kami sa doktor. Mamaya bawal pa lang kami nun, tas inom kami ng inom, mas maka-affect pa siya sa mismong namin ngayon, nararamdaman. So, mas okay pa din na ipa-consult namin sa doctor kung pwede pa kaming uminom nun. And then, kapag okay, ayun, bibili na tayo ng ganun para, 'di ba, makapag-try kasi wala din namang masama. So, ayun lang mga seswang. I think dyan na nga nag-end ang ating vlog, and I hope na may mga nakuha kayong mga aral ayan sa videong ito. And ayun, basta ang lang dito bottom line lang hanggat maaga magpa-check tayo para aware tayo sa health status natin, and para habang maaga mas natin malaman. At saka baka kasi mag-base din kayo sa mga symptoms or sign na naramdaman ni mo. Better pa rin is magpa-check up Consult. talaga, 'di ba? Magpa-consult kayo kasi nga sabi ko nga kanina na iba-iba yung estado ng katawan natin. Kaya nag-iiba din talaga. I mean, nag-iiba yung sitwasyon, 'di ba? Correct. Oo. Better to consult your doctor before anything else. At saka siguro isa sa mga natutunan ko din talaga dito sa na to guys, sa journey namin ni Muna ito.
Kasi through ups and downs, ayan, nandyan kayo kasama namin. Yung importance ng insurance. Correct. Yung importance talaga. So kahit na-stress kami sa insurance, at least, di ba kahit papaano, hindi kami nag-iisip kung saan huhugot ng fund para ipambayad sa... Kasi yung pinaka-last test mo pa nga lang, ang dami na, di ba? Oo. Yung laboratory test nung last and dami-dami, umabot ng 129. True. Diba? Laboratory test pa lang yun Grabe na. Ang laki na. Pero yun nga, meron naman kaming insurance. And kayo din, ayan, kung may mga extra naman kayo dyan, wag na kayo magdalawang isip na magkuha ng insurance. Kahit anong insurance, basta kumausap na lang kayo ng mga insurance agent and ayun, kung ano yung mga magandang product na may i-offer nila, ayun yung kunin nyo. Kami wala kaming wala kaming i-recommend kasi ayaw naming magkasala. Totoo. At saka may experiences kasi namin. Although sila, responsive naman sila, alam mo yon, pero kayo na lang po pumili kasi marami namang mga health insurances dyan na nakalatag sa market. Kaya basta better to have insurance habang mas bata, 'di ba? Oo, correct. Mas okay yung habang bata pa kayo, kumuha na kayo. Kasi kapag nagkakaedad na, doon na mas nagmamahal. Correct. 'Di ba? And mas okay na din yun. Kahit sabihin wala kayong nararamdaman. Kasi hindi natin masasabi in the future, 'di ba? So, okay pa din yun. At least in case of emergency, meron tayong maidodokot. Totoo. 'Di ba? Ayun nga, parang we would have thought na after 3 years namin na naka-member dun sa Hindi pa insurance, nagagamit. never nagamit. Ayun, nagamit siya na max Nagamit out. siya. Correct. Pagkakaano lang namin, overall check-up, yun lang yun. Oo. Hanggang sa marami ng test, nagkaroon na ng admission and everything. And sa lahat ng mga CKD warrior, ayan, laban lang tayo, wag tayong mawawalan ng pag-asa. And maging lang tayo, sumunod lang tayo sa mga sinabi ng doktor sa atin, wag maging pasaway, makulit. Basta ang bawal is bawal. And kung ano yung mga sa atin, gawin natin yung mga exercise, uminom ng maraming tubig, and basta wag tayong masyadong mag-isip sa ating sakit. Mabuhay tayo ng normal and walang iniisip na sakit. Basta parang ganun lang yun. Wala tayong iniisip na sakit, pero yung mga bawal is bawal. So, yun lang. I think dito na nga nag-end ang ating video. And if you like this video, don't forget to like and share. So, ayan. See you guys in our next video. Bye!